Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano ba ang dapat nating ipanalangin? No. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, may tatlong bagay tayong dapat ipanalangin. Ang sabi, revival, no, yung pagkagising, no, ng kanilang espiritu. Pangalawa, yung kanilang personal na pangangailangan. At ikatlo, dapat manalangin tayo ng mga tao na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ang tawag na po sa atin, dahil tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, we are called as evangelists. No, tayo nag-iibanghelyo. Yung sa banal na kasulatan, maraming mga propeta at mga tauhan sa banal na kasulatan na nanalangin na revival. Si Daniel, si Ezra, si Jeremiah, umiyak at nanalangin sila na Panginoon, nawa ang mga taong ito ay mamulat sa kanilang kasalanan, ang lalo na mga Hudyo. At dito makikita natin yung isang panalangin, Lord, I have heard your fame. I stand in awe of your deeds, O Lord. Renew them in our days, in our time. Make them known in wrath. Remember mercy. So isang panalangin ni Habakuk na ipinapanalangin niya na magkaroon ng pagkagising sa espiritu yung mga Israelita at maalala nila yung mabubuting mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Maalala nila na ang Diyos nagbigay sa kanila ng tagumpay. Maalala nila na ang Panginoon ay naging mabuti sa kanila at gayon din ay tunay na maranasan nila ang kahabagan ng Panginoon. Ipanalangin natin na yung mga tao ay tunay na magkaroon ng spiritual hunger. Magkaroon sila ng spiritual na pagkagutom. Magkaroon sila ng mga spiritual na pagkauhaw upang kapag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, naihanda na ng Panginoon ang revival sa lugar na yan. Tayo po ay nakaranas ng revival. No? Kaya nga po tayo nag-aaral. Kung hindi po tayo na-revive, na buhay na mag-uli, hindi tayo naging buhay na buhay, hindi po tayo magiging interesado sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung interest natin na magamit tayo ng Diyos para tayo ay makapag-ibanghelyo ay katibayan na tayo po ay na-revive. So, dahil tayo ay revive, nabuhay tayo, pwede tayong gamitin ng Diyos para din ang ibang mga tao ay mabuhay sa kanilang mga spiritual na buhay. Tayo ipanalangin natin ang revival ng mga tao sa ating simbahan, sa panalangin natin yung ating mga kapatid na hindi lamang tayo ang ma-revive, kundi ang buong simbahan. Napakaganda yung bawat parte ng katawan ng Panginoong Hesukristo na iglesia ay kumikilos upang magbahagi ng salita ng Diyos. Kapag wala nang bago, wala nang napapanalo ng kaluluwa, ang simbahan pong yan ay patay. No, ang ebidensya na ang simbahan ay buhay kapag ang simbahang ito ay nanganganak. Kapag may mga tunay na pumapasok, kumikilala sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. So, kailangan din ng panalangin upang ang mga nawawala ay tunay na tumanggap sa Panginoon. Prayer for evangelism of the lost. And we also pray na ma-convert sila sa pagkilala sa Panginoon. Bakit galing sila saan? Galing siyempre sila kay Satanas. Dapat sila ma-convert. Madala natin sa Panginoong Hesukristo. Sa Book of Acts, marami po dyan mga individual needs na na-meet. Una po dito sa Book of Acts chapter 3, nung araw ng Pentecost, alam naman natin na pagkayari nila manalangin ng 10 araw habang hinihintay nila yung pagbaba ng banal na Espiritu. Dahil sila ay puno-puno ng panalangin, ipinanalangin nila yung revival, ipinalangin nila yung nawawalang kaluluwa. Ang sabi ng banal na kasulatan, 3,000 ang kumilala sa Panginoon. At hindi lang yan, sa Acts chapter 3, habang si Pedro at si Juan ay umaakyat doon sa Gate of Beautiful ng templo, mayroon doong isang pulubi, at nung makita niya si Pedro pati si Juan, inilahad ng pulubi yung kanyang kamay na tila humingi ng limos. Ang sabi po ni Pedro, ginto at pilak ay wala ako. Ngunit ang nasa sa akin ang ipagkakaloob ko sa iyo sa pangalan ni Jesus.
ikaw ay tumayo at gumaling sa iyong pagkapilay. At tinayo nga ni Pedro at doon ay naganap ang isang himala. Amen? No, yung individual na pangailangan ng tao, ipanalangin natin at gamitin ng Diyos upang sa pagtugon niya sa individual na pangailangan ng tao, makakilala siya sa Panginoon. Hindi sapat na ipinanalangin natin ang tao na siya gumaling. Hindi sapat na binigyan natin ng tulong ang isang tao. Hindi sapat na dumalaw tayo sa may sakit. Kinakailangan na ibahagi natin ang salita ng Diyos dahil iyon ang kasapatan ng kanilang mga buhay. Hindi lang tayo pang material, kundi tayo po ay pang espiritual na yung mga tao na ito ay tunay na makakilala sa ating Panginoon. Marami nananalangin ng paggaling na isang tao, kasama po ang ebanghelyo dyan. Hindi lamang pisikal na kagalingan, kundi pati ang espiritual na kagalingan ay atin ding ipinapanalangin. At hindi lang yung kundi ipanalangin natin na dumami pa yung mga ebanghelista na magbabahagi ng salita ng Diyos. Sa mga lugar ng Muslim countries at gayon din sa mga lugar ng communist country. Pero ang problema, walang pastor, walang ebanghelista, kulang ang mga manggagawa. Kaya kinakailangan na ipanalangin natin sa Diyos na magpadala siya ng maraming manggagawa. Lucas 10:2, then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Kukunti ang manggagawa. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Dahil Panginoon, ako isinugo mo, humiling ako sa iyo na magpadala ka pa ng ibang mga manggagawa upang magbahagi ng ebanghelyo sa mga tao. Romans 1:8-10, first, I thank my God through Jesus Christ for all of you. Si Pablo po ang nagsasalita, pinapasalamatan niya yung mga taga-iglesia sa Roma na ang kanilang pananampalataya ay hinahangaan because your faith is being reported all over the world. God, whom I serve with my whole heart in preaching the gospel of His Son, is my witness, how constantly I remember you in my prayers at all times. Tayo rin, patuloy nating alalahanin at ipanalangin hindi lang yung mga kaluluwa na ating babahaginan, kundi yung mga kasamahan natin sa church na sana sila rin ay makatulong natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po ang dapat natin ipanalangin? Ipanalangin natin na revival, ipanalangin natin yung mga individual na pangangailangan ng mga tao ay makatagpo ng Panginoon at maligtas. At ikatlo, ipanalangin natin yung mga magpadala ang Diyos na mga manggagawa. Share Jesus. Subscribe, share. Paraclet TV. Go, go, go.